Hello guys, may share ako ngayon sa inyo. Tatry nating i-restore tong battery na to. Galing nga pala to sa Honda Click. So ang history ng battery na to, galing to sa kawork ko. Then na-drain daw to gawa ng naiwan niyang bukas yung motor niya. So magdamag, nakabukas yung headlight. So na-drain daw to. Tsaka hindi na nag-start yung motor niya kasi drain na. Then nagpalit na lang siya ng bagong battery. So sabi ko, bilhin ko na lang yung battery mo na yan. So yun, binigay niya sa akin, binili ko. Then tinry kong buhayin. So ginawa, ang dami ko nang ginawa dito sa battery na to. Tinry ko siyang connect dun sa charging system ng motor ko. Pero yun, hindi pa rin siya kumarga. Ayun ang tumanggap ng charge nito. Tinry ko na rin siyang i-jump start gamit yung power supply ko na 15 volts. And yun, chinarge ko. Sinubukan kong i-charge pero ayaw pa rin niya mag-charge. So, ang naisip ko, dali na lang to sa battery center, yung mga nagtitinda ng battery. So, dinala ko doon. Sabi nila hindi na daw to pwede dahil dead bat na nga daw. So inatulan nila to ng dead bat. So kahit ipa-charge ko sa kanila, hindi na daw tumatanggap talaga ng charge tong battery na to. So yon, fast forward, nakatenga na lang tong battery na to sa bahay namin. And then eventually nagkaroon ako nito. Intelligent Pulse Repair Charger. So charger to ng lead acid battery. Pero meron din siyang pulse repair charge. So mamaya papaliwanag ko kung ano nga ba yung pulse repair charge. So natuwa ako kasi sinubukan ko na yan. Bale, tinry kong i-pulse repair to for about 2 hours straight. And then ano kasi to, bago ko i-pulse repair, wala na siyang voltage talaga, zero volts na. So wala, hindi na talaga nagkakarga to, or wala na talagang charge na naiwan. So pag kahit isaksa ko yung pulse charger na yon, hindi na rin siya nagre-response kasi dapat mag-response yung pulse charger or itong battery charger once na kinabit ko na siya dito sa terminal. So wala na talagang response yung battery na yon. Wala nang response ng battery na to dun sa pulse charger natin. So ayun nga, kinabit ko siya, chinarge ko siya ng 2 hours and then something happened, nagkarga siya. Guys, nagkaroon siya ng 11 volts. So consistent naman, hindi pa rin nawawala. So ngayon, meron akong battery tester dito. Check natin kung ilan yung capacity ngayon nitong battery na to kasi nag-charge siya eh. Ayan. Set lang natin siya sa AGM and then CCA, yan yung standard na cranking power nya. And then sa mga ganitong klaseng battery pala guys, pag nagba-battery tester kayo, 90 ano siya, 90 amperes. Yan yung CCA value na dapat nyo sineset. So set natin sa 90. Yan, check natin. Error. Reset lang natin. So minsan kasi nagloloko tong battery tester ko. Ulitin ko na lang. So pag maglalagay pala kayo nito sa battery, unahin nyo yung positive and then yung negative. Ulitin natin, AGM, then CCA, then 90. So sa ibang battery like yung sa mga sasakyan, nasa 400 CCA sila kasi malaki yung ano nila, malaki yung capacity nila sa cranking power. So dito 90 lang siya. Set natin ulit. So enter. Ayun, kita nyo, ito na yung resulta. So SOH, yan yung state of health ng battery. So tingnan nyo guys, nagkaroon siya ng 23% percentage. Then may nakasulat na replace sa baba. So sa loob ng 2 hours na chinarge ko kanina siya sa pulse charger, nabuhay siya, nagkaroon siya ng 23%. Okay, tapos check natin yung voltage niya.
11.6. So kanina chinarge natin to 11.7. So 0.1 lang yung nabawas. Tsaka yung current niya is 21. So dapat umabot siya ng 90, at least 90, kasi yun yung standard para sa ganitong klaseng battery sa cranking power, 90 cca. So meron siya ngayon 21 amperes lang. So ganun guys, pag bubunot nyo naman yung tester, unahin nyo yung negative, then yung positive. Okay, so ito ngayon yung nabili nating charger, pulse repair charger. So sasaksak ko lang siya, ganun ulit. Unahin natin yung positive and then yung negative. Saan? Then once na nasaksak nyo na siya dun sa pulse charger, piliin nyo lang yung ito, pulse repair. So meron dyan option na car, AGM gel, motorcycle, tree curl, and pulse repair. And dito tayo ngayon sa pulse repair. So saksak natin. Sinaksak ko na siya guys. Ngayon nagre-repair siya. Ayan, recovery. So antayin na lang natin to siguro mga ilang oras, tapos testing ulit natin yung ano niya, CCA power niya, tsaka yung state of health nitong battery. So habang hinihintay natin na mag-repair yung battery, baka napapatanong kayo kung bakit di ko na lang palitan or lagyan ng panibagong battery acid or distilled water tong battery nire-repair natin. So explain ko muna kung ano-ano ba yung mga klase ng lead acid battery kagaya nito. So meron tayong tinatawag na flooded battery. Ito yung type ng lead acid na kailangan ng sulfuric acid at distilled water. So pag minsan bumibili tayo ng bagong battery, meron siyang kasamang battery acid, tapos sinasalin lang natin. Yun yung mga tinatawag na flooded battery. Kailangan niya ng maintenance kasi minsan sa sobrang init ng battery, nag-evaporate yung tubig niya. So kailangan natin salinan ulit ng panibagong tubig. Isa pang klase ng lead acid battery ay yung tinatawag na SLA or sealed lead acid battery, kagaya nitong nire-repair natin. Ito yung mga type ng lead acid battery na selyado, di na siya kailangan salinan ng distilled water, or ito yung tinatawag na maintenance free battery. So bakit nga ba nasisira yung mga ganitong klase ng battery? So bibigay ko yung mga rason, pero magpo-focus tayo sa nangyari dito sa battery natin. Yun ay yung sulfation. So unang-una yun, sulfation, yung na-drain siya ng sobra at nagbuo siya ng mga kristal. Pangalawa, yung overcharging, natutuyo siya kasi sa sobrang init. At yung aging, yung pag luma na talaga yung battery mo. Kadalasan kasi sa mga lead acid, tumatagal lang yan ng 2 to 5 years. Depende rin sa paggamit. So balik tayo ulit dun sa sulfation. Yung loob kasi ng lead acid battery, may mga plates yan. So yun yung nag-hold ng charge para magkaroon ng voltahe isang battery. Ngayon, yung sulfation, nagkakaroon ng sulfate crystal, yung mga plates na yon, na nakaka-apekto ngayon sa pag-charge ng battery. Nagsisimula yun kapag sobrang nadi-discharge yung battery natin or napapabayaan natin sa low bat state niya, hindi natin kagad i-charge. Punta naman tayo sa tinatawag na pulse charging. Ito yung proseso na ginagawa natin para ma-repair yung battery. Unlike sa regular charger na tuloy-tuloy yung pag-supply niya ng charge dun sa battery,
Sa pulse charging, putol-putol siya. So isipin nyo parang nag-on off yung charger sa pulse charging. Tsaka sa bawat on ng charger, malakas yung current na binibigay niya. So yung paraan na yun yung nakakabawas or nakakabasag dun sa mga sulfate crystal na nabuo dun sa plates. Or yung tinatawag natin na desulfation. So yun guys, binunot ko na siya. Chinarge ko to siguro mga 16 hours simula kahapon. So binunot ko na siya ngayon. Then titestin natin kung may nagbago ba dun sa tinest natin kahapon. Yan, set ulit natin siya sa AGM. Then CCA. Then 90 ulit. Reset lang ulit natin. EGM, CCA 90 amperes. Nag 100% siya. And yung voltage niya 13.2. Sa current niya 104, so lagpas siya dun sa 90 CCA na sineset natin. So di pa rin ako kumbinsido dito kung talaga bang nabuhay natin to. Maganda to matest sa motor. So testingin ko to guys sa Honda Click ko. Tanggalin ko muna yung battery nito. So tanggalin ko muna to guys yung battery ko. Ito yung battery ko, then ito yung tatry natin. Parehas din sila GS. So kabit ko muna. So nabalik na natin guys. Ay, nakabit na natin yung ni-repair natin. Ito yung battery ko. So moment of truth. Check natin. On natin yung susian. Okay. Nag-on naman yun. And yung headlight. Wala ring battery indicator na naka-display. So subukan natin yung cranking nito. Kung ma-on nyo ba yung makina. Let's go! Uy. Sorry guys, take 2. Naka-remote nga pala ako. So yun pa rin yung battery. Then ito yung remote ko. Ipindot kasi ito bago mag-ignition. So moment of truth. Nabuksan niya yung makina guys. Nabuhay natin yung battery. Walang indicator ng low bat. Guys, success yung pag-revive natin sa battery. So inikot ko na rin to. Hindi naman siya pumalya. Wala naman siyang battery indicator. Check natin yung voltage. And 12.7. Bababa pa yan kasi kakapatay ko lang ng makina. So yun, kung kayo may mga battery kagaya nito na less than a year lang nagamit or na drain, gawa ng napabayaan nyo yung
ilaw na nakabukas. So wag nyo munang itapon, try nyo munang i-pulse repair kagaya ng ginawa natin. So meron tayo ngayong extra battery. Ngayon guys, sana may natutunan kayo or na-inspired kayo buhayin yung battery nyo kung meron man kayo.